Welcome to my channel. More watching for always. Post subscribes. So welcome back mga ka-wireman. So ngayon ang ating pag-usapan at i-share ko sa inyo ay itong paano pag-install ng photocell na may contactor at gagawin natin na automatic at manual mode. So meron akong video dati na part 1, itong ganito lang ginamit natin, photocell lang. Itong photocell na to ay 220 mga lods. So ito naman yung ating ngayon naman gagamitin natin na yung contactor. So tuturo ko sa inyo, share ko lang sa inyo. So mga hindi pa nakakalam ay para sa inyo to mga lodi, mga master, yung mga nag-aaral pala ng electrician. So matututo ka dito mga lodi, mga boss, master. So hindi tayo gagamit ng push button, hindi tayo gagamit ng selector switch. So gagamitin ko lang ay itong ordinary switch natin na isang single switch saka isang three-way switch para maging automatic siya at manual. So ngayon ipapakita ko sa inyo. So tara, pag-usapan natin. So umpisa na natin ang pag-wiring mga lods. So umpisa natin dito sa ating breaker line 1. Papunta dito sa switch natin, single switch. Jumper tayo, papunta sa three-way switch natin. So ito, lagay natin dito. So ito yung line 1 natin mga lods. Yan. So susunod, dito tayo kukuha ng wire sa ating photocell, yung kulay pula. Kulay pula, pupunta tayo dito sa ating A1 auxiliary 1. So lagay natin na ganyan, no? So pag nilagay na natin yung kulay pula dito sa A1, itong A1 naman dito tayo magja-jumper tayo dito, papunta rito sa ating switch, sa three-way switch. So lalagay natin sa number 1. So number 3 to, ito yung number 1 natin. So ilagay lang natin dito sa number 1. So ngayon naman, susunod yung ating kulay black. Yung kulay black naman natin, lalagay natin dito sa number 3. Dito sa number 3, itong black. So pag nalagay natin yung black dito sa galing sa photocell, nalagay natin dito sa number 3 ng switch natin, sa three-way switch. Susunod naman yung ating white. Yung white saka yung line 2 natin ay pagsasamahin natin dito sa A2 dito. So ayan yung white natin na galing ng photocell, nilagay natin sa A2. Tapos yung line 2 natin na galing breaker, nilagay natin ulit dito sa ating A2. So para magkaroon yung contact ng ating line side ng ating contactor papunta dito sa load side natin, lalagyan ulit natin ng supply itong line 1 natin, line 2. Mamimili ka lang dyan, basta dalawang linya lang yung kukunin mo. So ang gagawin natin, para di na tayo pumunta rito, maglalagay na lang tayo ng jumper dito sa A1 papunta sa line 1. So ayan, may supply na yung ating line 1 ng contactor natin sa line side. Naka-jumper tayo dito sa A1. So susunod yung ano naman, jumperan ulit natin yung A2 papunta naman dito sa line 2 natin ng contactor. So ayan, yung galing ng A2 natin, ginamperan natin papunta dito sa ating line 2 ng ating contactor sa line side. So almost done na mga loads, pero ang susunod naman natin ay yung papunta sa ilaw natin, sa load natin. So dito natin ilalagay yung dalawa na yan. So ayan, nalagay na natin yung ating load 1 at line 2. So almost done na tayo mga loads. So ngayon gagawin natin, lalagay lang natin to at pwede na tayong mag-testing. So ayan mga ka-wireman, tapos na tayo. So testing na natin.
So ito yung single switch natin. Dito natin i-on off. So ayan, naka auto siya. Bukan natin. Ayan, nag-automatic siya mga lods. So ngayon gagawin natin na manual natin. Manual natin, ito lang. Pindutin mo sa freeway. So ayan, naka-manual na siya, hindi na siya gagana to. Hindi na gagana to. Pagka automatic uli, lagay mo na siya, tapos buksan muli. So ayan. Ganun na mag-install mga lods. So, pag wala kang selector switch, ito na lang gawin mo. Nakakatipid ka pa. So maraming salamat at God bless sa atin lahat.